Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking Facebook page or YouTube channel. Ito nga palang aming single touch unit. Ito po sa may Eco Verde Lipa sa may Lipa City, Batangas. Ayan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort sa Real Estate Broker at nanonood po kayo ngayon aking house tour. So ito po kanilang single touch unit ay mayroong minimum lot area na 71.5 square meter and a floor area of 54 square meter. 2 bedrooms, 1 toilet and bath. May additional siyang powder room sa ground floor at complete turnover. Available through bank and Pag-ibig financing. So meron na rin po yung carport for 2. So magkasunod po, no? And ito yung kanyang gate at fence. Kasama na rin po yan kapag turnover sa inyo. So modern ang design. So ito lang po mga landscape sa harapan ang hindi pa po kasama. Okay. So ikutan muna po natin yung property. And then dito sa likod, meron pa rin po kayong malawak na setback. No? I think more than 2 meters ito. 2.5 meters siguro. Estimate ko po. And ito naman pong carport niya, mga 3 meters po ang lapad nito. So ito yung design ng bahay sa likod. Okay. So yung mga bintana palang ginamit nila, ang materialis po ay UPVC. So may mga awning type at meron kang malaking sliding window dito. So ganyan po siya kalaki. So yung mga pintuan palang ginamit ay dito sa main door ay steel door po. So may mga design din. Medyo maganda na rin naman po yung doorknob. Mukha namang matibay, hindi basta-basta gumagalaw. Okay, so pagpasok po ninyo, ito po yung kanyang actual turnover na tiles. So, 60 by 60 granite. Yung living area niya, tama-tama yung pwesto. Pwede ka maglagay ng TV dito. Okay, yung kisame. Ganyan na po itsura niya. Kapag turnover sa inyo, may mga pin lights na rin po yan. Tulad yan. And dito po, meron ka pang parang pasimano dito. Pwede ka maglagay ng mga upuan. And then, ito naman yung kanyang dining area. So, maluwag pa rin naman kasi pwede ka makaikot sa palibot ng iyong dining table. Pero, 4-seater dining table lang nilagay nila. Yung actual turnover po ng countertop, ito na po yan. Ganyan na po siya kaganda. Meron kayo space dito for refrigerator. Yung induction cooker mo, pwede mo ilagay dito. And siguro palagay ka na lang, paggawa ka na lang ng magandang exhaust po dito sa ibabaw. And mga cabinet po. Okay. So dito naman po, ay meron siyang sliding door din. Palabas naman dun sa service area mo. So pwede mong gawing laundry area. Pwede mo rin gawing lanay. Maganda yung quality po ng sliding door niya. UPVC din. Mukhang solid din. Maganda rin po yung salamin. Mukha ding makapal. Ito naman po yung upuan papunta po dito sa carport niya. And ito naman po yung kanyang powder room sa ground floor. Wala po itong shower area kaya po tinawag po siyang powder room. Meron siyang maliit na lavatory dito. Toilet. Actual turnover po yan. May pin lights din po. So, kita man tayo ngayon sa kanyang second floor. So, dito pala sa part na to, meron ka pang maliit na provision for storage. Yan, pwede yung pasaraduhan. Yung railings po. So, maganda rin. Para siya naging design na rin dito. Buhos po yung kanyang hagdan. Bato po ito. And ito po ay parang mga WPC wood plastic composite ang ginamit. Pero maganda rin naman po. Parang feeling mo kahoy din siya. O parang kahoy po eh. So, check po natin.
kung ano po yung materials na ginamit sa mga steps. Medyo manipis lang po. Yan, ganyan na po siguro mga mahigit 1 inch po siguro. Yung may railings din siya dito. Okay, so pag-akyat po ninyo, papansin po ninyo naka-vinyl tiles po siya. Ito yung 2 kwarto. And yung kanyang toilet and bath. So pakita ko lang po sa inyo yung hagdan. Maliwanag siya kasi may malaki siyang bintana dito na source of lightings mo. First bedroom. So pwede ka maglagay ng malaking cabinet dito sa part na to. Okay, maluwag po ito para sa single size bed. May mga bintana ka dito, tsaka dito. So maganda po yung ventilation, natural lightings. Siguro kung gagawin mong double size yung kama, medyo hanggang dito siguro siya. So, pero malaki pa rin naman, maluwag pa rin naman. So next po, punta tayo sa toilet and bath. Dito po sa second floor. So actual turnover na po ito. Lavatory, may pedestal siyang maganda. Toilet. So, yung kagandahan dito, yung toilet niya, nare-recycle yung water. Pag nagugas ka, may ipon siya dito. Yan, gagamitin mong pang buhos. And, yan po. Yung shower area niya, hanggang dito po yung tiles. Medyo maganda po yung ginamit din ng mga shower head. Okay. So, mga 80 cm po ang lapad ng kanyang shower area. May bintana ka din dito. So, maganda rin yung ventilation. Kahoy, yung pintuan. And, ito pala yung kanyang master bedroom. So, yung mga pintuan pala ng bawat kwarto, ganito siya kaganda, no? Flash door, may mga design, mga doorknob. Okay. And ito po, yung kanyang master bedroom, double size bed ang nilagay. And pwede kang maglagay ng malaking built-in cabinet dito. Then pwede mo pa rin namang i-keep itong table dito. Dito yung cabinet niya. Then meron kang corner windows dito. So ayan, napakaganda rin po ito pagka bubuksan mo. May natural lightings and maganda po yung ventilation. Ayan. Okay. May mga design din. Ano? And meron kang pasiman dito, upuan. Ayan, pwede magpahinga dito, magkape. Habang titignan mo yung maganda mong bedroom. Okay. Okay, so yan po aming single attached unit. Ito po sa may Ecoverde Lipa. Sa computation po, ito po makita nyo ngayon sa screen niyo. Yan po yung computation for bank financing. So dyan na po yung total contract price, reservation fee, monthly down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa Pag-ibig naman po, ito naman po makita nyo ulit. Dyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, parks and playground, skate park, chapel, wala lang pong swimming pool. Pero malalapad po yung mga kalsada nila dito. 8 meters, ang pinakamakipot. Standard po nila mga 10 meters po. So marami kang makita mga maluluwag na kalsada dito. Pwede kang mag-park kung may mga bisita ka sa kalsada. And kung going to the bayan po ng town proper po ng Lipa, siguro abutin ka ng mga 10 minutes drive bago makarating po mula po dito sa site. Nandun po sa bayan ang mga malls, hospital, mga schools, mga palengke na po, talipapa, may mga malalapit na rin naman po, so hindi naman po kayo lalayo pa. Okay? So, dito sa Lipa po, flood-free din, at medyo malamig din po, no? Third coldest city po ang Lipa sa buong Pilipinas. Sa tibay naman po ng bahay, sure naman po ako na matibay po yan. Cast in place pala ang ginagamit ng materials dito. So, yan po, papakita ko sa inyo yung mga itsura po ng mga paggawa nila. So kung nagustuhan niyo po ang video to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ng property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.